Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta kayo sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? So once again, ito po muli ang inyong lingkod, si Sir Glenn, no, ang Munting Tinig ng Orderong Filipino, dito po sa Munting Tinig Channel. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And siyempre, please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga activity dito po sa ating channel. Okay? So ngayon, pag-usapan po natin mga kamunting tinig, itong mga kabaliwan na ginagawa ni Sara Duterte nung pumunta po siya doon po sa may Australia. Naku, Diyos ko, ginagago at ginagaga lang ni Sara Duterte ang taong bayan sa kanyang mga ginagawa, no? Sa kanyang walang kwentang mga pahayag tungkol po sa gobyerno, tungkol po sa ating mahal na Pangulo, yung kanyang panglalait, yung pakikialam niya sa pulisiya ng presidente na wala naman po siyang alam, no? At mas lalo pang minamaliit lalo ang kakayahan ng ating mahal na presidente. Mga kamunting tinig, alam mo, gusto pang idamay ni Sara Duterte ang mga Pilipino dyan sa Australia ng kanyang kagagahan at ng kanyang katangahan. Mantakin nyo ha, mga kamunting tinig, inaanyayahan ni Sara Duterte ang mga Pilipino doon sa Australia na kung saan ay pakiusapan daw ang Australian government para suportahan ang panawagan na maipalabas si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Detention Cell. Oo, yan ang mga pahayag ni Sara Duterte na dapat daw tulungan ng mga Filipino community, okay, na manawagan, okay, sa gobyerno ng Australia ang na tulungan ng gobyerno ng Australia na ilabas si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Mantakin nyo mga kamunting tinig ha, kung ganyan si Sara Duterte, ipapahamak niya ang mga Pilipino, so ano na lang? Dahil sa kanyang sariling ambisyon, ginawa niyang bobo at ginawa niyang tanga yung mga nanonood doon sa kanya. Ha? Kung baga ipapahamak ni Sara Duterte ang mga Pilipino, idamay niya pa sa kanyang kabubuhan, idamay niya pa sa kanyang walang kahihiyan at katangahan at kabubuhan. Ngayon lang ako nakakita ng Vice President na hindi po pang Vice President ang aura, kundi pang impyerno. Pasensya na talaga. Kasi natatawa lang talaga ako ha. Doon nga sa Somon, halos hindi pa nga niya siguro maipaliwanag dahil alam mo naman, ini-ignore ni Sara Duterte ang article of impeachment. Despite of 11 lawyers from private law firm. So mga kamunting tinig, kung magpatuloy ito, ipapahamak po ito ni Sara Duterte ang mga Pilipino. Dapat ikaw, Sara Duterte, gumawa ka ng paraan para mapalabas mo yung tatay mong Berdugo dyan sa International Criminal Court Detention Center sa kanyang pagkakakulong. No? Gumawa ka ng paraan para nang sa ganon, manumbalik ang tiwala ng taong bayan sa tatay mo. Hindi sa pamamagitan ng paninira, hindi sa pamamagitan ng pagsira sa gobyerno, pagdamay mo sa ating mahal na presidente, na kung tutuusin, kutong lupa ka lang. Wala kang binatbat sa kakayahan ng Pangulong Bongbong Marcos, kaya wag ka nang makipag-contest sa puso at isipan ng taong bayan dahil hinding-hindi ka magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Magaling pa yung estudyante ko mag-defend ng thesis sa harapan ko kumpara sa iyong communication skills. You cannot really elaborate the points that you are wanted to elaborate. Diba? You cannot easily comprehend. So, you cannot surpass the wisdom of the President, Sara Duterte. Kaya wag ka nang mag-ambisyon pa na mahalin kayo ng taong bayan, sinusumpa na kayo ng tao, sinusuka na kayo ng tao, pinagtatawanan na kayo ng tao dahil wala kayong kakayahang pamunuan ng bansa. Even though yung tatay mo nakaupo, ginago niya lang ang sambayan ng Pilipino, niloko niya ang sambayan ng Pilipino, pinagkanululupan niya ang mga Pilipino. So kung ano po yung mga pinahayaan ka na nga lang na lumipad-lipad, travel-travel, kahit walang kwenta yung pinagagawa mo,
O, tapos manglait ka pa sa foreign policy, manglait ka pa sa economic policy ng gobyerno as if parang may alam ka. Eh, ang trabaho mo nga lang paglusday ng pondo ng taong bayan, pag-iwas. Oo, doon po sa inyong dapat sagutin sa sambayan ng Pilipino. Alam mo, Sara Duterte, wala kang maipagmamalaki. Kaya kayo ng mga Duterte Rehad supporters, ibasura na ninyo yan ang mga Duterte. Huwag na ninyo yung hayaan pa na lukuhin kayo, kasi pinagtatawanan lang kayo niyan. Walang mapala ang Pilipinas sa ganyang klaseng mga politiko. Kung hindi nga sila makapanira sa gobyerno, hindi nga sila mapansin. Oo, realidad po yan. Kung hindi nga nila siraan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi sila mapansin. Kung hindi sila mag-travel gamit ang pera ng taong bayan at manghikayat pa sa mga Pilipino na makiusap sa host country para lamang po tulungang mailabas si Rodrigo Roa Duterte, anong gagawin ng Australia? Kahit ano pang pangnikluhod ninyo, doon kayo sa International Criminal Court, Justice, maghingi ng pabor. Kasi kung halimbawa, maayos ang defense ninyo, maayos ang abogado ninyo, magaling ang mga abogado ninyo, kahit gustuin pa namin hindi makalabas si Digong sa kulungan sa International Criminal Court, makakalabas yan. Dahil po depende sa wordings, depende sa point, depende po sa mga legal point na i-raise ng inyong legal counsel. Oo, ang paglabas ni Rodrigo Duterte hindi nakasalalay sa gobyerno ng Australia, hindi nakasalalay sa gobyerno kung saan ang mga Pilipino ay nandun. Hindi po, nasa inyong diskarte yan. Total, nagbabayad naman kayo. Milyon-milyon ang binabayad ninyo sa mga abogado dyan po sa International Criminal Court na kaso ni Rodrigo Duterte. Why not galingan nyo na lang? Okay? So, yan, kaya nga nakakatawa eh. No, nakakatawa talaga. Imagine aside sa binabaliwala nyo yung summon ng impeachment court, pinaglalaruan nyo ang Pilipino, sabihin wala na daw mga magsasaka ngayon. You underestimate the policy of Marcos administration as far as what we call the growth and development in terms of economic sa mga magsasaka po natin. You cannot surpass the brilliance of the president. Your father didn't even solve the 4 decades problem of Department of Agriculture. Only President Bongbong Marcos did. Pangulong Bongbong Marcos lang ang malakas na nagbigay ng suporta sa mga magsasaka. Ang tatay mo inabandon ang mga magsasaka. May mga programa, we could not deny the fact that but it cannot surpass the wisdom of the president. Hindi po matatawaran ang galing ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos pagdating po sa ekonomiya. Samantalang tatay mo nilubog ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya ikaw, Sara Duterte, mahiya ka. Ikaw pa yung may guts na magsalita about food security. Anong alam mo sa food security? Araw-araw ng buhay ninyo sa politika, pamumulitika ang ginagawa ninyo. You don't even understand it because wala kayong galing sa pag-manage po ng ating bansa. Ang trabaho ninyo maglamierda. Ang trabaho ninyo maglustay ng pera ng taong bayan. Ang trabaho ninyo paglaruan, traidorin. Kaya nga may culpable violation of Constitution kayo sa article of impeachment na haharapin. Traidor kayo sa bayan. Hindi ninyo mauuto ang sambayan ng Pilipino. Kaya ikaw, Sara Duterte, naku, Diyos ko, pinahamak mo pa yung mga Pilipino dyan sa ibang bansa. You are trying to convince the Filipino community to urge the Australian government to help in terms of release Rodrigo Duterte sa ICC. Hindi ka ba nahiya sa puday mo? Nako, ewan ko lang. Ewan ko lang sa mga Duterte diehard supporters na yan. Panahon na para nang sa ganon ay isipin ninyo na wala talaga. Dinadala kayo ni Sara Duterte sa katatawanan. Dinadala kayo ni Sara Duterte sa kabubuhan at saka katangahan. Okay? So ngayon, maraming salamat po. Ayun na, gusto ko idamay pa. Gusto kayong idamay ni Sara Duterte. Gusto kayong ipahamak ni Sara Duterte. Gawin kayong collateral damage. Walang natulong ang mga Duterte, nagrally ang mga Pinoy sa Dubai. Diba? Wala ngang natulong ang mga Duterte. Marcos administration pa rin ang tumulong para nang sa ganun makalabas itong mga muntik nang nagkakaso at nagkandaletse-letse ang buhay nila sa kakasuporta kay Rodrigo Duterte. They don't even follow the rule of law sa kung saan man sila na host country.
So yan po mga kamunting tinig, maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino, nagsasabing, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe once again. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na mag-upload tayo ng mga videos. Gumawa tayo ng mga activities sa ating channel. And at the same time, magkaroon po tayo ng virtual communications, specifically live streaming. Salamat po and mabuhay po tayong lahat. Thank you very much sa almost sa more than 170,000 subscribers ng channel na ito. Have a nice day and God bless everyone. Bye-bye.